huwag ninyong gawa ng special operation. Dahil pag ginawa ninyo yan, makatikim din kayo ng special operation. Kababayan na kapwa ko Pilipino, yung matitino ang isip. Meron po kaming contact directly sa loob. Ngayon, kinakausap na. Positive po. Nakukunin si General Bato. Kaya, ina-advisean namin kung nakikinig kayo dyan sa loob, General Bato, lumabas ka rito. Hindi kami makapasok. Lumabas ka rito at bibigyan ka namin ng human shield kahit mamatay kami dito. Please, General Bato, alam ko palabang ka. Lumabas ka rito at maraming mga kasamahan dito nakapaligid din. Hindi lang makapasok dyan sa loob. Kaya magdasal din tayo mga kasamahan. At sana kasamahan ko si General Bato nung siya ang Chief PNP, nasa DILG Central Office naman ako. Alam ko na matitinong pulis. Katulad nyo ngayon, mga active ngayon. Ginagawa lang ang trabaho sa legal na paraan. Hindi yung bentalo. Lahat winiponize na nila. Lahat ng asensya. This is the worst administration. Maraming presidente na nagdaan nung nasa serbisyo ko magmula sa tatay niya hanggang Tatay Digong hanggang ngayon kay Marcos. May kukumpara ko ang sitwasyon ng Pilipinas noon at ngayon. Lugmok na ang Pilipinas, ang Pilipino. Kaya, mga kasama, handa ba kayong ibuwis ang buhay nyo para kay Bato? Yes! Bigyan natin siya ng human shield. Maraming salamat gabi at magandang gabi sa inyo lahat. Lahat tayo mga vloggers, no? Gusto ko makita ang ating mga kasama, hindi lang kayo. Lahat tayo dito may pinaglalaban. Gusto ko rin makita ang ating mga kasama. Ako yung humingi muna ng onting spasyo. Akbay ng maisip! Hoy, babayo! Handa ba kayong protektahan ng konstitusyon? Handa nyo ba protektahan ng pagka-Pilipino nyo? Ayan ang boses ng hakbang ng maisip. Naririnig nyo sila ngayon. Nandito kami dahil patuloy binababoy ang pagka-Pilipino natin. Patuloy tinatanggalan at niyuyurahan ang ating sinilaan. Patuloy tayong binibigyan ng pasakit at pagluhod sa mga banyaga. Hindi namatay ang mga bayani natin para lumuhod tayo sa mga banyaga. Hindi tinayo ang Republika para lumuhod tayo sa mga banyaga. Ito ay tahanan natin. Marami na tayong pinatalsik na banyaga. Bakit hindi natin gawin ulit ngayon? Patalsikin natin ang namumuno sa ICC na gustong maghari pa dito. Walang jurisdiction ng ICC pagdating sa ating mga politiko. At ito ang tatandaan nyo. Matagal na sa mga termino si Rodrigo Roa Duterte at Ronald Bato de la Rosa. Nung sana sila ay nasa Davao pa,
pina-ICC. Pero bakit nyo ngayon gagawin? Pamumulitiko. Bakit nyo ngayon ipapakita ang pamumulitiko nyo? Pamumulitiko na sila. Matatakot! Ikulong lahat ang mga ginagaw! Ikulong ang mga adik! Sila hindi pa natatapos sa ganyan nila. Hanggang ngayon, may ganito tayong eksena. Hanggang ngayon, patuloy tayo sa paghahati ng mga Pilipino. Habang kayo nakaupo, nahahati ang mga Pilipino. Ang mga sumusunod sa inyo, ang mga taga-suporta ng kuntuwid na gobyerno at ang mga bayaran galing sa maleta ng pondo ng tao. Hindi tayo bayaran dito! Ito ay may message si General Bato de la Rosa. Hindi tayo nag... Panawagan sa inyo. Sana tulungan nyo ako. Tayo papayag na ng Pilipino ay dadalhin sa dahil. Pangalawa, Pangulong Duterte. Ako pinanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tutulungan mo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako pinakikiusap sa inyo kung kayo'y merong pagpuso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Pinanawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso sa ating bansa. Sa ating bansa. Pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado. At para mapigil ito kanilang plano na tayo ay aaristuhin at dadalhin sa dahig. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, pinanawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to dahil just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila akong ginaganito? Nananawagan po sa inyo mga kaibigan, kung kayo'y na-frustrated noon sa panahon ng Pangulong pagdala nila kay Pangulong Duterte noon sa dahil, sana hindi na ito susundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violating pag-aklas. Ako po'y nanawagan na isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga. Marami sa mga kababayan. Sa mga hindi nakarinig, si Retired General Ronald Bato de la Rosa ay nananawagan sa atin na sana siya ay puntahan natin, samahan natin, protektahan natin, at huwag na natin hayaan maulit ang panggagago sa atin. Mga kababayan ko, ang masasabi ko, kung patuloy tayo nahahati sa ating mga gustong interes, walang patutunguhan ang bansang Pilipinas. Ito ang oras para magkaisa, hindi para magkawatak-watak. Pero ano ginagawa ng mga kaliwa? Patuloy nilang hinahati ang Pilipino. Anak ng puta, galit na galit kayo sa Amerika, pero papayag kayo sa mga taga-Netherlands. Hindi mo ba niya yan? Kaya sana, tayo nandito, tayo tumatayo para sa iisang prinsipyo. Tayo'y tumatayo sa iisang tangan, dignidad at pagmamahal sa bayan. Tandaan natin, ang watawat na yan, hindi yan naiwagayway nang walang tumatagak na dugo. Protektahan natin. Protektahan natin ang ating tahanan.
tayo ay proud na maging Pilipino. Pero kung mangyayari ulit ang pagpapadala sa daig, Pilipino pa ba tawag niyo sa sarili niyo? Kaya ipakita natin sa mga alaktores na mahilig sa pera ng taong bayan, hindi lang sa pera nila, hindi lang sa pampabastos, pambababoy at panggagago sa tahanan natin. Ipakita natin sa kanila na mahal natin ang bayan natin. Kaya mga Pilipino, tayo mamulat na. Tigil na natin ang pagbubulag-bulagan at ang pagpapadala sa maliliit na pera para lang sumama sa mga gantong klaseng kataguhan. Marami na sa atin ang pagod at mas pagod na rin ang mga politikong nanggagago. Hindi lang yun nanggagago, pagod na din ang mga politikong gustong ituwid ang serbisyo. Kaya pang na maisot, mahal nyo ba Pilipinas? Mahal nyo ba ang lupa sinilangan nyo? Handa ba kayong protektahan ang ating tahanan? Pues, ngayon natin ipakita ang pagkakaisa. Naway kabayan tayo ng may kapal. Hindi ang kagaya ng mga nasa kaliwang makakapal. Mga bayaran kasi yun. 500 isa. Ako'y pagod na din. Pero itataan na lang natin sa konting biro. May mga kaliwang pare ang sumigaw, ang walang posisyon at walang dignidad. Ano daw tawag niya? Tuwag! May naalala akong pangalan sa walang posisyon at walang dignidad. Hindi ba ikaw yung Trillanes? Tama! Si Trillanes yun! Alak ng puta, kaliwa kayo tapos yung kakampi nyo, tinira nyo. Kaya parang awa nyo na, huwag na tayong gumaya sa mga bobo. Ipakita na natin ang pagmamahal natin sa bayan at sa kapwa natin Pilipino. Bigyan ng hustisya at bigyan ng kapangyarihan ang Korte Suprema at ang hindi ang Korte ng ibang bansa. Ayun lamang po. At ang susunod natin tagapagsalita ay si Retired General Simoy.
Ganito po, kami po magmamarsyal dito sa Merites, mag-iusap, kung meron kayong marsyal sa kabilang gate, papuntahin na po natin doon kasi doon nila pinapadaan yung iba sa sakyan. Lagay sa isda, kung sino nakakalam, first, magbigay lang, lagay tayo ng pulot first. Baka mamaya, tuktong na tayo na tuktong dito, lalabas na pala si Paano niya Senator. palabas? At sayang, hindi po natin. Kaya tayo pumunta dito para si Senator. Kailan po, pag-iusap, volunteers, kailangan ko. Purong ng konti. Ate, tayo ate. Nandun yung isang gate. Yung grupo dito, ate, may iwan yung kalahati sa kabilang gate. Pati martial po. Philippines versus Philippines. Versus Philippines. Kalat ng pulis. Mahirapan sila dyan. Dahil sa nangyari kay Senator Bato, napilitan na ako lumabas. 23 years ako sa intelligence service. 10 taon ako assign ng Mindanao. Simula ng 1979 hanggang 1989. Kami yung mga nakipaglaban doon sa mga Sparrow unit ng Davao. Kaya wag na nating ipaabot sa malaking gulo kung ang mga nagbabiolate ng batas ay namamayagpag. Kailangan natin ang suporta ng mga tao. Dahil nakikita natin at alam din namin ang rules of engagement sa lahat ng operation. After 38 years sa active service, nag-retire ako na matahimik dahil akala ko ay payapa na ang bayan natin at maging masagana na ang pamumuhay natin. Ngunit mukhang nagkamali ako dahil kung naging membro man ako ng Kabataang Makabayan nung akong high school pa at naging sundalo ay nakikita ko ang paghihirap ng taong bayan. Personally, hindi sa salita lang. Noong panahon ng 8 ko, tinawag kami galing sa Davao, 1986. Nagdala ako ng tropa dito sa Camp Aguinaldo. At kasama kami, nagdepensa sa Camp Aguinaldo ng 8 kudita. 1987 ang pinakauna na maraming namamatay. At 1989 ang huli na pinakamaraming namatay. Anong ginawa nila? Yung mga namatay na sundalo ay nagkaroon ng blackout. Use blackout ang pinalabas. Ang mga namatay na sundalo na mahigit 100 ay namatay sa combat sa Mindanao. Kaya nandito ako ngayon na huwag niyong subukan ang galit ng taong bayan. Dahil nung nasa Davao kami noong 1979 hanggang 1984, araw-araw may namamatay na pulis. Kaya tinawagan kami at mag-conduct ng counter Sparrow operation. Ang namamatay na pulis sa Davao, dahil akala nila mga abusado, ay 38 policemen sa isang buwan. Kaya napilitan kaming gumawa ng operasyon laban sa kaliwa. Kaya huwag nyo nang subukan na magkaroon ulit ng hindi magandang pangyayari sa ating bayan. Kaya lang, kailangan ng tulong ng taong bayan. Kailangan ng taong bayan na ipakita natin na dapat sumunod tayo. Dapat sumunod tayo sa batas. Hindi lang ang taong bayan ang dapat sumunod sa batas. Dapat ang sumunod sa tamang pamamaraan at sa tamang batas. Kagaya ng ating konstitusyon ay dapat ang mangunguna
ay ang law enforcers. Dahil kung wala ang taong bayan, ay baka mawawala rin kayo. Nakikita natin na pag lumakas ang kalaban, gaya ng mga kalaban sa kaliwa, ay wala na din naman nagawa ang PNP sa Davao. Ang Davao tinake over ng Marine Brigade noong panahon ni Colonel Biason. Kaya ang nagtatraffic sa Davao noong araw ay mga Marines. Ang nagtatraffic at nagtaconduct ng peace and order operation sa Davao noong panahon ng kasagsagan ng bakbakan doon ay ang Marines. Ngayon, bakit ang nangunguna sa pagprotekta sa gumagawa ng mga kasalanan, lumalabag sa batas, ay pinoproteksyonan ng mga pulis at NBI. Tama ba yun? Ang tao ang makapagsabi kung tama yun. Pero sa experience namin na matagal na sa gera, ay hindi tama kung ang bawat aksyon ay lumalabag sa batas. Kahit sino pa man na lumabag sa batas ay dapat hulihin at ipakulong. Pero sa tamang paraan, meron tayong rules of engagement at tamang procedures kung paano ipapairal ang batas. At huwag niyong pilitin na lumabag kayo ng sunod-sunod sa batas dahil pag nagalit ang taong bayan ay hindi ninyo sila mapipigilan. Ganon ang nangyari sa Davao, kaya nagkaroon ng patayan noong araw na yun. Ito pa, noong 1989, muntik nang matalo ang armed forces doon sa Camp Aguinaldo. Ang order na kataas-taasan sa amin, ako mismo nakatanggap ng order, ay tapunan ng granada ang mga pwersa ng mga sundalo na umatake sa Camp Aguinaldo. Hindi ko sinunod yun. Ang sinabi ko sa commander ay hindi namin magagawa yan dahil illegal yan. Natanggal ba ako sa serbisyo? Hindi naman. Noong 1987, ang order sa amin, patayin yung mga leader ng mga nagkubita. Kasama na si Colonel Hunasan. Nag-make statement ako. Ang sinabi ko, mga kasama din natin yan. Mga kasama din namin yan. Sir, hindi namin pwedeng magagawa yan. Kung gusto nyo, kausapin na lang natin. So, yun ang hindi magandang experience kung patahon ng gera. Maraming nang bubusabos, maraming abusado, at marami rin ang sumusunod sa tamang paraan. Ngayon, humihingi si Senator Bato ng tulong, particularly sa grupo namin. Kaya ang iba sa amin ngayon na matagal ng retired ay lumabas. At wala naman kaming armas, pero huwag nyo kaming pipilitin dahil marunong kaming maghanap ng armas. Huwag nyo pipilitin na isama namin ang taong bayan sa panahon ng kahigpitan. Pag pinaghihigpitan na ninyo ang taong bayan, baka hindi nyo makontrol. Ang strength ng armed forces of ng PNP ay almost 400,000 lang. Ang strength ng mga tao ay mahigit 100 million. Huwag niyong pipilitin na umabot tayo sa hindi masamang gawain. So, kailangan natin na ipairal ang batas. Kung sundin natin ang batas, dapat ang mga senador ay sumunod din sa batas. Dapat meron din silang rules of engagement. Kung gusto nila na palabas si Bato, makiusap sila ng maayos sa Bato, kay Bato, para maayos yung legal procedures kung paano siya may turn over sa tamang korte. Hindi pa sa ICC dahil hindi pa tayo member ng ICC. So bahala na ang korte ang magdesisyon kung saan siya dadalhin. Pero sa ngayon,
dahil nasa loob siya ng Senado, ay dapat Tira lang tayo ng ilan dyan. Pag sakali, nagsabi ako na, harang! Kung kailangan harangan natin, humiga kayo sa kalsada, hihiga tayo. Huwag tayong pumayag na ilalabas nila. Tama tayo sasama! Ang susunod natin tagapagsalita ay si Retired General Daos. Focus tayo dito. Kasi pag nakapokus tayo dito sa Magandang hapon po. huwag ninyong gawa ng special operation. Dahil pag ginawa ninyo yan, makatikim din kayo ng special operation. Thank you. Yari kayo. Yari kayo. Yari kayo. Yari kayo. Tindi nun. Parking din kayo ng Tindi yung panghuli ah. Makakatikim din kayo ng special operation. Ayop na yan.